So guilty ka na, may kasala ka na. At araw-araw, dinadanas natin yan at alam natin, hindi na natin kayang bayaran. Kaya tayong magdi-decide, saan ako gustong pumunta? Sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ng impyerno? Binigyan tayo ng free will. At sana, sa biyaya ng Diyos, mangyari yung gusto niya. Walang isa man sa mga taong nilalang niya mapunta ng impyerno. Kadiliman o liwanag, siyempre kadiliman, alam mo impyerno yon, sa demonyo yon, ang liwanag sa Panginoon. Simpleng sabi ng Diyos, pumunta ako hindi para pahirapan ka. Pumunta ako, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, para bigyan ka ng buhay na ganap. Di ba? Buhay na walang hanggan, buhay na ganap. Dito pa lang sa lupa, gusto kanyang bigyan ng buhay na ganap. And then, pag natapos ang buhay mo sa lupa, gusto niya meron kang assurance, meron kang kasiguraduhan na yung kaluluwa makapunta ng langit. Remember, sabi ni Jesus, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Panginoon ay? So bakit sinabi ni Jesus na ako yung daan, ako yung katotohanan, ako ang buhay? Wala makakapunta sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Yung mga bata, memorize nga nila yon. Kasi dahil nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sa oras na isinilang isang bata, meron siya kasalanan, di ba? Namanan niya kay Adan at Eva, namanan niya sa mga ninuno niya, sa mga lolo't lola niya, magulang niya, di ba? Bata pa yan, kasi silang lang. Pero dahil may kasalanan siya, namanan niya yon, ang kanyang espiritu ay patay. Kaya sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Ako lang ang pwedeng bumuhay sa patay na espiritong yan. Hindi pwedeng pumunta ng langit yan. Kaya sabi niya, kadiliman, o sabi niya, liwanag, ang liwanag sa Panginoon yon. Satanas, o Jesus lang Hindi pwedeng babaw, taas, gitna, kundi dalawa lang. Kung wala ka sa Panginoong Yesus, nandun ka sa kaaway ng Diyos, ganun lang yon. Kaya ang gusto ng Diyos, lahat tayo, nandun tayo sa kaaway ng Diyos kasi lahat tayo sumuway. From the beginning, sumuway tayo sa Diyos Sinunod natin yung kagustuhan natin. Nasabi nga ng Bible, merong ginagawang tao na akala niya tama, pero hindi niya alam, papunta pala yon sa kapahamakan. Kaya doon pumapasok yung sabi ng Diyos, ipahayag ninyo, ipahayag nyo. Tinawag ko kayo para maging missionary, ipahayag nyo yung mensahe ng kaligtasan para ang mga tao, meron silang choice. Pupunta sila sa Diyos, babalik sa Diyos, o mananatili sila sa kanilang kasamaan. Ito yung katotohanan na hindi man ako maniwala, mangyayari siya kasi totoo siya. And then sabi ngayong araw na to, ang pag-aaralan natin yung mabuting Samaritano. Luke 10, 30 hanggang 37. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin? Lucas chapter 10, 30 hanggang 37. 30, sumagot, sabay-sabay natin basahin. Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. 32, dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at magpatuloy sa kanyang paglakad. 33, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Na makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. 35, kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. 36, nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? 37, ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. Amen. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo na pwede po naming balik-balikan, pwede po naming pag-aralan, pwede po naming bulay-bulayin. At alam po namin, iniwan mo ito para maging silbing gabay po
sa buhay po namin. Tulungan mo po kami, ang banal na Espiritu mo po ang mangusap sa bawat espiritu po namin tungkol sa katotohanan ng iyong salita. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Meron tayong extra mic. Pwede yan. Hindi, akin yun eh. Pakinggan natin yung patutuo ni Brother June na sana may encourage tayo na ano yung ginagawa ng Diyos kay... Nandito ba siya? Dito pala. Di ka, Brother June. Anong ginagawa ng Diyos sa kanya? Ito yung magandang patutuo. Sana kayo din lahat na kung ano yung ginagawa ng Diyos ay may bahagi natin para magsilbing kalakasan sa atin. Maiksi? Oh. Lapit mo rito na. Wala siyang echo. Walang echo. Hello. Magandang tanghali po sa inyong... Umaga pa lang. Umaga pa lang pala. Siguro, may kukwento ko sa inyo ang naging buhay ko. Sabi nila, walang himala. Amen. Pero sa akin, nagkaroon ako ng himala. Bakit? Ito ang nangyari sa akin. Ako 2022, Marso, lumabas ako ng ospital. Siguro, mga naka-1 buwan, 2 buwan ako sa loob ng bahay. Lumabas ako, naglalakad ako, bumibili ako ng saging dito sa tabing lugar ni Pastor. Nasa lubong ko si Narcisa Macario. At sinabi sa akin ni Narcisa, Jun, baka pwede kitang maimbita dito sa ECF kay Pastor Ed. Sabi ko, ano yan? Di ba dating Buddhism yan? Sabi ko, hindi. Ayan, may krus eh. Yan ay yung born again. Born again ako dati Lahat ng anak ko, born again. Sige, sasama ako kako. Nung panahon na yun, naglalakad ako, hindi ko na pagkahaba-habahain ng aking kwento. Nung ako pumasok dito, unang linggo ko pa lang, sa hagdanan ng first floor, hindi ako makapanik. Parang may pumipigil sa akin. Sinasabing, huwag kang papanik. Tinuloy ko yun. Hanggang second floor, hanggang mabot ako ng third floor. Nung third floor, bigla na lang may malakas na hangin na lumabas sa katawan ko. Parang nagiinit ang katawan ko. Nung lumabas yung hangin na yun, parang nasapian na yata ako kung di ko maalaman kung anong nangyari sa akin nun. Ang ginawa ko, nakadiretso ako ng pagpunta rito. Pagpunta ko rito, nakadiretso ako ng pagkaraan ng mga 2 linggo, 3 linggo, na diretso ko na hanggang sa hindi na ako humingal gaano, hindi na rin ako hinika ng gaano. Nung makaraan ng mga ilang buwan, tumawag ang anak ko sa akin, tumawag ang kapatid ko sa akin, Tol, pumunta ka kay doktor, sa surgeon mo sa Quezon City. Binigay ang address sa akin para malaman mo yung check-up mo, kung ano yung sakit mo sa loob ng baga mo o sa dibdib mo na pinakikiramdam mong masakit. Pero, nung panahon na yon, nakakailang buwan na ako rito, na nagpupunta ako dito. Talagang, inano ko sa sarili ko na, baka sakaling magkaroon ng himala. Nung siguro ako nandoon na, sinabi sa akin ng surgeon ko, Jun, pasensya ka na. Wala na akong magagawa. Antayin na lang natin na may lumabas sa'yo na mga dugong mga likutin na sigarilyo. Sabi niya sa akin, cancer. Kung baga sa cancer daw po ang sakit ko sa likutin ng sigarilyo. Sa madalit sabi, antayin ko na lang na may lumabas sa paa ko, may mabulok sa kamay ko, sa likod ko, kung saan lugar. Antayin ko na lang daw yun sa loob ng 3 buwan. Sa madalit sabi, yung 2022 na yun, pinagtyagaan kong magsimba rito. Talagang inanong ko na sakaling magkaroon ng himalang konti. Kasi nagkaroon ng himala nung ako'y pumanik, nakaakyat ako. Pero nung sinabi sa akin ng doktor na stage 2 raw ang sakit ko, wala na siguro akong pag-asa. Pero
sinubukan ko pa rin. Na binigyan nila ako ng mga herbal na mga gamot. Itong nakaraan na hindi ko na pakakahaba-habain ang aking mga kwento. Itong nangyari sa akin nung January 2023, nung ako pinatawag ng sarjon at tinignan na yung kanyang aking sa katawan, lahat ng siguro ultrasound, lahat. Panahon noon, sinabi ng kapatid ko, sige, babayaran ko lahat yan. Magkano lahat para malaman natin kung talaga ano ang sakit mo. Nagtaka sila ngayon. Nagtaka yung surgeon, sabi, himala, bakit nagkaganon? Nasarado yung operan mo sa tagiliran. Bukas yan para lumabas lahat ng mga likotin na yan. Wala man lang sa paa mo. At nagtaka rin sila, bakit yung likod mo, walang napakaganda ng baga mo. Ang dibdib mo. Anong nagkaroon ng parang hindi sila makapaniwala ngayon. Ngayon, nung ako umuwi, sinabi ko, dapat nung February pa lang, magsasalita na ako rito. Pinigil ko lang ang sarili ko. Pero sa ngayon, nakita ko ang lakas ng katawan ko, nakakapaglakad ako, nakakain ako ng masasarap, ano-anong pagkain na bawal hindi sa akin. Nung ito na nga dumating na itong kalagitnaan ng sinabi ko sa Panginoon Diyos at sa salta ko sa Diyos, kukuha ko ng mga taong may mga kapansanan. Kung sakaling sila'y mapunta rito at magkaroon ng himala, sana yung nangyari sa akin, mangyari sa kanila. Amen. Yun lang po ang masasabi ko sa kanila. Marami po salamat sa inyo. Yun lang po ang maikukwento ko. Salamat, Brother June. So, purihin na Panginoon na tunay nga na lahat ng bagay na kailangan natin, siya lang. At iba sa inyo, marami nang nakapatutuo. Marami talagang ginawa ang Diyos dito sa lugar na ito. Kahit na maliit lang yung simbahan, ganito lang tayo, pero alam natin, kasama natin ang Diyos. At hanggang ngayon, gumagawa ang Diyos ng mga himala. Pinapakita niya para maniwala ang mga tao na siya ay tunay na Diyos. So, kapayapaan o kaparusahan. So, kay Brother John, salamat at ito nga, natagpo niya yung tunay na kapayapaan. Ito na yung lahat gusto ng Diyos, ito yung matagpuan natin. At kay Jesus lang. Kaya sabi na, the Prince of Peace is Jesus, di ba? Only kay Jesus po makukuha yan. And then again, pinapaalala ng Diyos, pag nagpatuloy tayo sa katigasan ng ulo natin, hindi mawawala yung kaparusahan. God is love, but God is also just. Perfect God siya, nagpapala siya, nagpaparusa rin siya. Hindi mo pwedeng alisin yung isa doon kasi that is pagiging perfect God niya. So 25 sabi niya, idang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ito lahat ang gusto ng tao, di ba? Lahat ng klaseng religion, isa lang naman ang gusto ng tao They want to be saved. Gusto nila makapunta ng langit. Kaya lang, dahil nga pinaalala na rin Jesus, marami mga bulaang propeta, marami mga false religion, sinabi na niya, your religiosity, it will not save you. Hindi ka maliligtas sa religion mo, kundi maliligtas ka having a relationship with Jesus. So dito, merong isang abogado actually yan, itong dalubhasa. Sila yung teachers of the law during the time of Jesus. Sila yung barang abogado. Sa atin, itong mga gumagawa ng batas sa Congress, mga lawyer na mga congressman, sila yung gumagawa ng batas. Ito siya. Lumapit kay Jesus, sabi niya, Guro, anong dapat kong gawin para magkamit ako ng buhay na walang hanggan? And then siyempre, matalino siya, alam niya yung batas, Hudyo siya, teachers of the law, ibig sabihin, memorize niya yung kautusan, tinuturo niya. Parang kagrupo ito ng mga Pariseyo, di ba? Ano yung mga Pariseyo? Sila rin expert sila ng kautusan, alam nila yung batas, pero kung bakit galit si Jesus sa kanila, tinawag silang hipokrito. Kasi tinuturo nila yung katuruan ni Jesus, pero sila mismo hindi nila ginagawa. So, sabi ni Jesus, mga hipokrito at galit si Jesus. Tapos bakit galit pa si Jesus sa kanila? Kasi sila gumagawa ng batas Ang ginawa ni Jesus, merong kautusan, di ba? Yung kautusan, pinaliwanag niya, hindi yun para maligtas ka. Kasi hindi mo siya masusunod kahit na yung 10.
Kahit na yung 10 lang, hindi mo masusunod. Kung gusto mong maligtas sa pamamagitan ng 10 commandments, you have to follow yung 10 commandments. Wala kang mali every day, every week, every month, every year for the rest of your life. Sabi ng Bible, malinaw, kahit na 10 taon ka ng perfect mo yung 10 commandments, and then one time nagkamali ka ng isa, baliwala lahat yon, di ba? Kaya sabi niya, kung yun ang basihan mo ng kaligtasan mo, yung 10 commandments o kautusan, sabi niya, hindi ka pagpapalain ng kaligtasan at bagkus ikaw ay susumpain. Kasi nga, kapag hindi mo nasunod yon, ikaw ay paparusahan. And then, ang galit pa ni Jesus sa mga dalubhasang yan, yung 10 commandments, di ba ginawang simple na lang ni God? 2 na lang, sabi niya, para hindi ka mahirapan pagsunod. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, di ba? Buong pag-iisip at saka buong lakas. Commandment number 1. And then pangalawa, sabi niya, mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili. Kasi kung mahal mo yung kapwa mo, di ba, hindi mo siya gagawa ng masama eh. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka susuway sa Kanya, magiging masunurin ka. Pero itong mga Hudyong ito, mga Pariseyong ito, kaya galit si Jesus sa kanila, hindi pa sa nakontento doon sa, sabi niya, sundin nyo itong 10 commandments para kayo'y maligtas. Ginawa pa nilang ilan? 613 na commandments. And then parang galit si Jesus, parang ayaw, alam ko nararamdaman natin to eh, na bilang tao, na ayaw mong napapabuti yung kapwa mo. Merong ganong nature tayo. Meron tayong ganong nature. At alam ni Jesus yung kung bakit galit siya sa kanila. Na sa instead na tulungan niyo itong mga tao na magkaroon ng kaligtasan, sila pa yung nagpapahamak at sila ay hindi maliligtas. So tanong niya rito, itong lawyer, itong abogado na to, tanong kay Jesus, paano ba magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano bang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo? Alam ni Jesus eh. Alam ni Jesus na alam niya yon. Kasi lawyer siya eh. Teachers of the law siya. So sabi ni Jesus, ano bang nakasulat? Alam mo yan, eh, ba? And then sumagot yung lalaki, yung abogado. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Alam niya, di ba? Memorize niya. And then, sabi ni Jesus sa kanya, sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan. At magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Alam ni Jesus. Parang sa atin, alam niya. Pag hindi niya tinitingnan yung panlabas natin, di ba? Tinitingnan niya itong puso. So alam niya. Alam niya kung gaano mo siya kamahal. Alam niya kung nandyan ba yung banal na spirito o wala pa. Kasi sa oras na naniwala ka kay Jesus, inamin mo yung kasalanan mo, nagpakumbaba ka na hindi ko po kayang bayaran ito, hindi mo masyado naintindihan. Pero nakita ni Jesus sa puso mo parang, alam mo tinatawag na sabi ni Jesus, pumunta ako para sa mahirap. Hindi yung mahirap sa pera, yung mahirap ang kalooban. Alam niya may kasalanan siya, alam niya hindi niya kayang bayaran ang kasalanan niya, alam niya kailangan niya yung tulong ng Diyos. Doon ito yung inahanap ng Panginoon. Hindi niya inaanap yung spiritually wealthy. Ibig sabihin sa puso niya, hindi naman ako kasing sama ng iba eh. Tumutulong nga ako sa kapwa ko eh. Gumagawa nga akong kabutihan, di ba? Hindi pupunta si Jesus doon, yung mga spiritual pride na sa kanya maliligtas siya dahil sa ugali niya. Hindi ganon, hindi sapat yun. Sabi ni Jesus, pumunta ako at dito alam niya. Sabi ni Jesus, gawin mo. Alam mo yung kautusan eh. Kasi alam ni Jesus sa puso niya, hindi talaga niya mahal ang Diyos. Alam ni Jesus na itong abogadong to, hindi talaga niya mahal yung kapwa niya. Kaya itong kwentong ito, hindi po ito true story. Ito, ginawa ni Jesus parang parable para makarelate lang tayo. It's not a true story katulad ng itong mga characters na yan, ginawa lang ni Jesus. Parang parabola lang siya para makarelate lang tayo. So sabi ni Jesus, gawin mo yan. Alam mo naman pala eh. Remember Pariseo? Alam niya. The problem is, ginagawa ba niya? Alam niya na bawal magnakaw, pero ginagawa ba niya yung hindi siya nagnanakaw? Sabi niya, piso lang naman ninakaw ko eh, di ba? Piso yung ninakaw mo, kaya 1 million yan, nagnakaw ka pa rin sa mata ng Diyos. Parehas na kasalanan yon, hindi yung palakihan ng ninakaw mo.
And then, ibigin mo, Panginoon mong Diyos, ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito yung hanggang ngayon, tinuturo ng Diyos sa atin to. Kung gusto mo, sabi niya, magkaroon ka ng good relationship kay God, makapunta ka sa langit, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, ito lang dalawang ito. Ito lang dalawang tandaan mo. And then sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, kala mo madali, di ba? Makikita natin mamaya. Ang dali lang pala eh. Kahit na parang pag tinanong ka, di ba? Dre, kumusta ka? Okay lang. Diba? Then pag inulit mo, di ba? Are you sure? Okay lang. Oo, okay lang. Mayos ka ba talaga? Kung minsan iiyak na yon, di ba? So, yung unang tanong mo parang, ganun tayo eh. Ganun tayo na. Ayaw natin ipakita na we're not okay. Kaya nga merong Korean novela, di ba? It's okay not to be okay. Di ba? Series yun. Sabi niya, ito yung dalawang utos. Magagawa mo lahat ang utos ng Diyos kasi mahal mo ang Diyos. Magagawa mo lahat ang utos ng Diyos kasi mahal mo yung kapwa mo. Hindi mo siya gagawa ng masama. Ito yung pag-aaralan natin. Yung mabuting Samaritano, Luke 10:30-37. Hindi ito totoong kwento, gawa ng Diyos to, parang parable lang siya para madali nating maintindihan. So verse 30, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Kung makikita mo, nagbibigay ng pag-asa ang Diyos. Kasi alam niya, itong lawyer, hindi siya ligtas. Kasi memorize niya yung law ng Diyos, pero hindi niya pinapamuhay. So gusto ni Jesus bigyan siya ng pag-asa. Pwede ka pang maligtas, pwede ka pang magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito nga sabi niya, nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo, nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. So may imagine mo, merong hinold up dun sa, pag pumunta ka ng, ito yung Jerusalem, ito yung Jericho. Mataas. And during that time, ano yan eh, wala pa yung maayos na daan. Yung anytime pwede kang malaglag doon, pwede kang mamatay. Walang mga danger sign, wala talaga, walang paved roads. At baku-baku siya, tapos mataas yan, 3,000 ang elevation niyan. Nandito yung Jericho. So ito yung mga pugad ng mga masasamang tao, nangu-hold up. Kasi wala kang tatakbuhan eh, magkabilang bangin to eh. So pag hold up ka, mga tulisan, ito yung kuta nila. So dito nagtatagpo. Galing ng Jerusalem, of course, sumambas siya, ito yung pupunta siya ng Jericho. So ma-imagine mo na yung lugar na nakakatakot. Walang mga tao, walang kapitbahay, so walang tutulong sa iyo. So doon hinold up itong taong ito. Na talagang pag tiningnan mo, kinuha lahat ang damit. So practically hubad talaga siyang iniwan, puro pasa, puro bali-bali yung katawan niya, puro dugo siya. And then, may dumating na pari, di ba? And then pari, sa simbahan, di ba? So, magkakaroon ng hope, maawain to. Alam niya yung batas, alam niya yung Diyos, mahal niya yung Diyos. So, malamang tutulungan siya. Pero dito sa kwento ni Jesus, hindi eh. Lumihis pa siya, no? Makita niya doon yung taong mamamatay na, hindi siya dumaan doon, di ba? Lumihis siya. Na kuminsan ginagawa natin ng gano'n, di ba? Sa halip na tumulong tayo, kasi ayaw nating madamay, di ba? Ayaw nating madamay. Mentality natin yun eh. Baka madamay pa ako dyan eh. So lumihis din siya ng daan. And then merong sumunod. Duman din ang isang Levita. Ngunit na makita niya ang taong binugbog, lumihis din siya. At siya ay nagpatuloy sa kanyang paglakad. So itong Levita, itong mga Levite, chosen people ito ng Diyos, na sila yung nag-aano ng temple. Parang yung ginagawa ko rito, para akong Levita. Na ikaw mag-ayos ng temple, ikaw nagbabantay ng temple, ikaw naglilinis, ikaw yung lahat sa temple. Sila yung parang assistant na mga pari. Na, di ba, makita parang, kumbaga sa atin, parang sakristan. Parang ganun itong mga Levita. But they are the chosen people ni God na maglilingkod sa kanyang temple. So sila lang ang allowed na umawak ng mga bagay na yan kasi sa kanila sagrado yan. Banal yan, hindi basta-basta pwedeng hawakan ng kahit sino. So itong Levita, lumaki siya sa simbahan, parang maisip mo, tutulungan niya, di ba? Kasi taong simbahan siya, taong Diyos siya. Pero pinakita ni Jesus sa kwento niya, hindi. Lumihis din siya at nagpatuloy siya sa kanyang agenda. So makita mo, it's still
Nangyayari sa panahon natin, generation natin, nangyayari pa rin talaga siya na kahit na libo-libong taon na nakaraan na kinukwento ni Jesus, the same kwento nangyayari siya halos araw-araw. Sino naman ang aking kapwa? Di ba sabi ni Jesus, okay, sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa, di ba? Usually, ang maisip natin, sino yung binugbog? Pero dito gusto pakita ni Jesus sa atin, sino ka bilang kapwa ditong binugbog? Ito yung focus natin ngayong umaga. Hindi yung binugbog, hindi yung ninakawan, hindi yung hinold up. Ang gustong ituro ni God ngayong umaga, sino ka? Sino ka? Anong klaseng tao ka sa kapwa mo? At sana makita natin ang sarili natin, nasaan tayo? Nasaan tayo in relation do sa pag-ibig mo sa kapwa mo? Kapwa natin, kahit sino, katabi mo, sabi mo sa katabi mo, kapwa kita ka mo. Sabi mo sa katabi mo, kapwa mo. So yan yung madali yung kapwa, pero ang pag-aaralan natin, sino ka? Anong klaseng tao ka sa kapwa mo? Tingnan natin yung paano natin tayo i-bless ni God ngayong umaga. Sino ka na nagmamahal sa kapwa mo? Di ba, ayaw ko madamay. Kahit na gusto mong tumulong, nakikita ng Diyos yun eh. Mabuting tao ka, gusto mong tumulong, pero hindi ka tumutulong kasi ayaw mong madamay. At marami nang nadamay, di ba? Kahit yung nag-aano lang, yung pag may nag-aaway, anong tawag doon? Umaawat, di ba? Sila yung nasusuntok, sila yung sila yung nabubukulan, di ba? Ikaw ba naman gigitna ka doon sa nag-aaway, delikado ka talaga, di ba? So sabi niya, 2 tao na hindi pasado para sa buhay na walang hanggan. Importante ito na maintindihan natin. Na ngayong umaga, makita natin sarili natin. Kamukha ba tayo ng 2 taong to? Yung pari at saka yung Levita. Na lumaki sila sa simbahan, kilala nila yung Diyos, siyempre mahal nila yung Diyos, pero yung standard ba ng Diyos na sinasabi ngayong umaga, pasado ba sila? At ngayon pala sinasabi na hindi pasado. Ito yung gustong ituro ni Jesus doon sa abogado. Na nang makita niya yung puso ng abogado, hindi siya ligtas kasi nananangan siya sa sarili niyang karunungan at kakayahan. And then, mahal ba nila ang Diyos? Malamang hindi eh. Kasi kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang kapwa mo. Kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang Diyos, di ba? Kaya sabi ng Diyos, kung mahal mo ako, saka ka lang makakasunod sa mga utos ko. Makakapasok ba sila sa kaharian ng Diyos? Malamang hindi. Kasi kaya nga sinabi ni Jesus na ito yon, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, ito yung gawin mo. Mahalin mo ang Diyos ng buong buo, mahalin mo yung kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. 33. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon, na makita niya ang biktima, siya ay ito, remember yung compassion, tinatawag natin. When Jesus saw the multitude, He felt that compassion. Ano yung compassion? Ano yung awa? Alam mo, pupunta yun ng impyerno pagdating sa salvation, di ba? Alam ni Brother John kung bakit siya nag-i-invite ng mga kaibigan niya na para makasiguro din siya, tatanggap sila ng miracle, pinaka-miracle yung kaligtasan. Kasi mahirap pong baguhin yung nakasanayan na natin. Mahirap baguhin yung puso't isipan natin. It takes a miracle kay God para baguhin niya yan, na maniwala ka sa Kanya. Kasi nasanay tayong naniniwala tayo sa sarili natin. Na naniniwala tayo, hindi naman tayo masamang tao. Di ba? Naniniwala tayo, wala naman tayong pinatay, wala naman tayong nagnakaw. Ang tingin natin sa kapwa natin, mas masahol pa sila sa atin. Ito yung self-righteousness na kinasusuklaman ng Diyos. Ito yung pinakamalaking hadlang kung bakit ang isang tao hindi siya pwedeng maligtas. Kasi umaasa siya sa sarili niya para maligtas siya. Imposible. Imposible. Paano mong babayaran yung kasalanan mo? At ilan ba yung kasalanan mo? Sipin mo nga ngayon, ilan pa yung kasalanan mo? 2023, August 13, ilan na kaya yung kasalanan mo? Marami, di ba? So, kaya mo bang bayaran yon? As simple as that, mahirap pong isuko itong kaalaman natin. Sa sinasabi ng Diyos, kailangan mong manampalataya sa Kanya. Ito, naawa siya. Remember itong Samaritano parang tayo sa Samaria, sa Israel. Pag tinignan mo yung mapa niya,
Ito yung mga hentil, lugar ng mga hentil. Ito mga Hudyo, di ba chosen people yan eh. Mga banal yan, although suwail sila, di ba? Suwail, hindi sila naniniwala sa Diyos. Dumating na si Jesus, inantay pa nila si Jesus, dumating na si Jesus. Ito yung mga magkaaway sila, in a sense. Bakit sila magkaaway? Kapag Hudyo ako, hentil ka, mababa ang tingin ko sa'yo. Madumi ka. Bakit ka madumi? Remember yung mga 2,000 baboy na pinag-aralan natin? Lugar na mga hentil yon. Bakit ka makasiguro? Kasi may baboy. Kasi mga Hudyo, hindi sila kumakain ng baboy. Kasi sa Diyos, sinabi niya, yung baboy madumi. So, kapag ikaw, Samaritano ka, Hudyo ako, mababang tingin ko sa'yo. Ang tingin ko sa'yo, madumi. Na hindi ka. Kaya nga kapag lalampas ka pupunta ako ng Jerusalem, dito yung Samaria, dito mo makikita yung pinapagpag ang ang tsinelas. Pinapagpag na gano'n. Ito yung boundary ng Jerusalem at saka ng Samaria. Pinapagpag na gano'n, ginagawa niyang literal na itong kadumihan ng Samaria, hindi ako magdadala dito sa banal na lugar ng Jerusalem. So, gano'n yung difference nila. And dito ma-imagine mo, itong Samaritano, nakita niya na handusay, alos patay na yung taong Hudyo. Kaaway niya, di ba? Meron siyang dahilan na meron siyang dahilan na hindi niya tulungan yun, di ba? Kasi kaaway niya, babangan tingin sa akin yan eh. Baka mamaya, pag ginawa ko yan, mandiri pa sa akin, di ba? Parang gano'n. Pero hindi eh. Ito yung nakita mo yung feeling niya, yung naawa siya, yun eh. Ito yung sana makuha natin yung puso ni Kristo na pag tinignan niya yung isang kriminal, tinignan niya yung rapist, tinignan niya yung magnanakaw, ang nararamdaman ni Jesus doon ay awa. Ito yung compassion. Ito yung kailangan natin na matutunan. Hindi yung kapag gumawa siya ng kasalanan, napahamak siya, ano sabi natin? Buti nga, di ba? Buti nga sa'yo. Yung gano'n, di ba? So, makita mo yung puso natin. In reality, hindi sa ganun kaayos, di ba? Kaya nga gumagawa si Jesus ng pagtuturo na gusto niya maayos siya. And then, gusto mo maging katulad ka ni Kristo, ang layo-layo mo. Di ba? Nagkamali lang yung bata, alos dukutin mo na yung mga tagyawat niya, parang ganun galit mo, di ba? Pero hindi, dapat maawa ka. Ito yung sinasabi ni Jesus na awa o compassion. So, alam niya, kaaway niya ito, pero nagkaroon siya ng desire na tulungan. Remember, turo sa atin, mahalin mo nga ang iyong kaaway. Ito yung isang magandang example. 34, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. So may imagine mo, di ba? Yung hinold up, yung binugbog, wala na siyang damit. So, binendahan. So, kung may dalang, yung Samaritano, kung meron siyang dalang extrang damit, maaaring yung pinagpupunit niya yon para bendahan niya yung sugat ng tao, di ba? Kaya mo bang gawin yon? Mahirap, di ba? Na you go to the extent na pupunitin mo yung damit mo para lang mabendahan mo yung sugat niya. Yun ang tunay na pagmamahal, di ba? And then yung dala niyang, may dala siyang langis at alak. Siyempre nagbibiyahe sila. Halimbawa pag ngayon, pupunta ka ng monumento. Ngayon, mabilis, di ba? Pero ano panahon nila, kailan ka makarating ng monumento? O, lakad lang. Di ba? Tapos yung daan, bako-bako pa. Tapos ito pinag-uusapan natin, matarik na ganon, ha? Na pa nagkamali ka, gugulong ka dun sa, patay ka dun, di ba? At hindi lang yon. Kabado ka kasi maya-maya may mga tulisan na nanakawin nga yung dala-dala mo, yung langis at saka yung alak mo. Kasi matagal ang biyahe mo, so meron kang mga dala-dala kumbaga. And then ginamit niya yung langis niya, ginamit niya yung alak niya, at yung damit niya, kung wala man siyang extra, malamang pinunit niya yung mga damit niya dito para bendahan, di ba? Na-imagine mo ba? Na-imagine mo yung concern niya na all resources na meron ka, gagamitin mo sa kaaway mo? Mahirap yun. Siguro yung konti-konti pwede. O siguro kung taga-ICF yun, di ba?
Sa pangalan ni Kristo, tulungan ka ng Diyos. Amen. Okay, bye-bye. Siguro ganun lang tayo, di ba? Na hindi mo na, to the point na ibibigay mo lahat ng resources mo, yung panahon mo, yung kayamanan mo para sa Kanya. Lalo na stranger siya. Pangalawa, kaaway mo siya. Mababang ang tingin sa'yo niyan eh. Kasi Samaritano ka, tingin niya sa'yo madumi. Tingin niya sa'yo baboy, di ba? Sa kanila, banal ang tingin nila. So, ganun pa man, biyaya ng Diyos. Naranasan niya yung pagmamahal ng Diyos. Kaya niya magmahal ng kapwa niya. At malamang mahal talaga niya ang Diyos. Kasi sabi ng Diyos, kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo ay ginawa mo sa akin. Sabi ng Diyos, malinaw yun eh. So kung ginawa mo kang mabuti, ginawa mo ng Diyos mabuti. Kaya, di ba, nung bata tayo, sabi ng mga lola, di ba may mga umihingi ng tulong sa pinto mo, kumakatok, mga matatanda o may kapansanan. Ang turo ng mga lola natin, mag-ingat ka rin. Baka si God yun eh. Nag-disguise lang siya. And then, paano ka nag-respond, di ba? Madali kung meron kang sobra, lalo na yung nasisira na. Madali mong ibigay, di ba? Yung may expire na. Pero yung kumatok sa'yo, kumakain ka ng ubas, nasa tangkay pa, di ba? Kumatok sa'yo, tapos may natitira pa, mga 2 ubas, di ba? Binuksan mo, pahingi po, sabi niya. Bibigay mo kaya yon? Mahirap. Mahirap itong pinapagawa na. Madali siyang isipin, madali siyang sabihin, mahirap siyang gawin talaga. So sabi niya, isinakay niya ang lalaki. May asno siya, rough road, patarik pang ganon. May imagine mo yung senaryo mo. And then sinakay niya itong alos patay na hinold up, di ba? Ano ngayon mangyayari doon sa Samaritano? Naglakad siya, di ba? Hila-hila niya yung asno niya, dala yung nakasakay doon. So na-imagine mo yung sacrifice niya na hindi sila pwedeng mag-angkas eh, kasi alos patay na yon eh. Pwede silang mahulog doon sa bangin eh. So may imagine mo, most probably, hila-hila niya yung asno niya, nakasakay doon yung pinakapasyente niya at dinala sa isang bahay panuluyan. Itong bahay panuluyan to, parang sa generation natin, parang itong mga malilit na inn. Hindi sa hotel, pero parang inn. Ang tawag inn. Tapos ito yung mga inn na to, kahit dito sa atin, mostly, masamang lugar yon. Lugar ng mga prostitution, lugar ng mga drugs, basta't masamang lugar yon, pero mura lang doon. Mura lang, pwede kang matulog, pwede kang maligo, mura lang, pero masamang lugar siya. At siyempre, during their time, wala. So doon niya dinala. So imagine, mura lang siya, pero dangerous yung lugar, kaya lang wala siyang choice. Ngayon sa panahon ito, pag pupunta ka ng Israel, merong Samaritan Hotel. Siyempre maganda na yon. Parang ano lang nila in memory of the kwento. So meron silang Samaritan Hotel mismo doon ngayon. So pumunta siya doon para maalagaan siya. Imagine mo, i-check-in mo siya sa hotel, sasamahan mo siya. Medyo hindi natin gagawin yun, di ba? Siguro ilagay mo siya doon o ilagay mo siya sa barangay o siguro sa police station, tapos iwanan mo na siya doon. So makikita mo dito hindi eh. Sinamahan niya doon. Bakit? Kasi alos patay na yung tao eh. Kailangan niyang bantayan the whole night. Ayaw niyang mamatay. Ganun ang concern niya. Hindi naman hospital yun, yun eh. Tapos puro mga masasamang tao pang nandun. Of course, wala silang concern doon sa taong gusto niyang tulungan. And then 35 kinabukasan. So magdamag, may imagine mo magdamag. Alam ko naranasan nyo na yun, may sakit ang mahal mo sa buhay, magdamag mong binabantayan, di ba? Na tinitingnan mo yung lagnat niya, parang ganon. Pero ito, kaaway niya, binantayan niya magdamag. At kinabukasan, sabi niya, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan, yung inn. At sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Imagine mo yon, na nag-commit pa siya parang open account na pag may kulang dyan, pagbalik ko, babayaran pa kita. At itong 2 salaping pilak na yan, ang upa niya doon, very maliit lang eh. Kasi mura nga, pangit yung inn na yon, yung wala lang silang choice. So itong 2 salaping pilak na yan, good for mga 1 month o 2 months. 2 months o 1 month na board and lodging itong hinold up.
So may imaginein mo yon na binayaran niya yung 1 buwan o mga 2 buwan ang pagkain niya at saka yung bayad niya doon sa inn. Itong tumulong sa kanya. At sabi niya, babayaran kita pag kulang pa yan. Babalikan kita. So sabi ni Jesus, imaginein mo, ito yon. Ito yung pinag-uusapan natin, hindi yung hinold up, kundi yung sino yung kapwa ng hinold up. Tayo yung gustong turuan ni Jesus doon. Sino tayo? O anong klaseng tao tayo sa pagtulong natin sa kapwa natin? Paano ko mamahalin ang taong yon sa lahat ng kailangan niya? Lahat. Kung minsan mag-extend tayo, di ba? Maririnig mo yan eh. Sa school, meron siyang lunch, tapos nakita yung kaklase niya, wala siyang baon, senior niya, di ba? Mag-ingat kayo. Tapos pag-uwi niya, di ba? Siyempre, proud yung anak. Maganda naman talaga. Proud yung anak. Kung minsan, sabi ng magulang, ano sabi ng magulang? Mabuting Samaritano ka. Hindi siya justified. Tinulong lang niya, yung lunch niya, hindi ibig sabihin na good Samaritan. Ang pinag-aaralan natin ngayon, yung tunay na mabuting Samaritano, ibibigay mo anumang meron ka, igit pa dun sa oo. Parang sobra-sobra open book pa nga. So sabi niya, ingat tayo dun sa tinatag natin, gumawa tayo ng konting kabutihan, tapos ang turing natin sa sarili natin, mabuting Samaritano. No. Doon tayo nagiging prideful, doon tayo nagiging self-righteous. Akala natin yung pagtulong natin, ang laki-laking bagay na. Kung minsan may tinutulong natin, sobra naman talaga yon eh. At kung minsan nga lang, hindi natin kayang ubusin, o kung minsan na-expire na nga yun, di ba? Kaya pinamimigay natin. So be careful na hindi maganda yung magiging puso mo. Na kapag gumawa ka ng kabutihan, ang tingin mo sa iyo mabuting tao, pwede kang maging self-righteous. Delikado yung ganon. And then sabi niya, meron ka na bang ginawa ng ganito? Tanungin mo sarili mo, meron ka na bang ginawa ng ganito? O, meron na. Sabi niya, meron na. Di ba? Meron na. Meron tayong ginawa ng ganito. At parati natin ginagawa ng ganito, di ba? Tanungin mo katabi mo, meron ka na bang ginawang ganon? Tanungin mo katabi mo. Tanungin mo, ba't akong tinatanong mo siya? Tanungin mo. Tanungin mo katabi mo, meron ka na bang ginawang ganito na ibinigay mo lahat na ano sagot ng katabi mo? Marami daw, marami na siyang ginawa ng gano'n, di ba? Marami na, di ba? So actually meron eh. Meron talaga. Pero in most cases, kung aaminin natin, ginagawa natin yon. Yung sobrang pagmamahal, ibibigay natin lahat. Actually, ginagawa natin yon sa sarili natin. Minahal mo bang yung kaaway ng ganito? Siyempre, sagot natin yes. Okay, tingin natin, good Samaritan tayo. Itong kwento natin, hindi niya kilala, hindi niya, kaaway niya to. So remember that. At sabi niya, at nagtatanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga ito? Yung pari, yung Levita, Samaritano, di ba? So yung pari, nung makita niya, nag-ibang daan siya. Medyo ganun tayo in some cases, di ba? And then yung Levita, nung nakita din niya na mamamatay pa yun, baka mamatay pa sa kamay nun, ako pa yung pagbintangan, di ba? Lumiis din siya. These people are godly people, di ba? Mga maka-Diyos sila, nakatira sila sa Jerusalem, nakatira sila sa simbahan, na malapit sila sa Diyos. Pero makita mo, hindi nila tinulungan. And then itong Samaritano. So, kahit tayo, alam natin, sino yung tunay na nagmahal ng kapwa doon sa tatlong yon. So, alam natin ang Samaritano, di ba? So, ganun din ang sagot nung abogado. Ang taong tumulong sa kanya, sabi ng abogado. Ano sabi ni tugon ng dalubhasa sa sakuton kahit sinabi sa kanya ni Jesus? Sabay-sabay tayo. Kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. So, the same sa atin. Ang sinasabi ng Diyos ngayon, kaya mo bang gawin yon? Kayang gawin, pero ginagawa mo pa. Ginagawa na namin, sabi niya. At kapag ginawa mo yon, sabi niya, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. So ngayon, makikita mo na, meron ba akong buhay na walang hanggan? Kasi by nature, hindi natin talaga ginagawa yon. So panahon na siguro na
Sa biyaya ng Diyos, magawa natin yon. Gusto mo ba ng buhay na walang hanggan? Sinasabi ni Jesus. Opo, di ba? O sino gusto ng taas ang kamay? Mataas. Para makita ko. Sino yung gusto ng buhay na walang hanggan, di ba? So, lahat ng tao gusto to eh. Kaya lang meron siyang requirement. Nasabi niyang requirement niya, mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo at mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. And then, ibigin mo ang Panginoon mo ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas, at ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo. Sa Sunday school namin sa Tarlac, meron yun eh. Na ibigin mo ang Panginoon, sundin niyo ako, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, sundin kayo sa akin, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong kaisipan mo, tama ba? Pag-isip mo, at buong lakas mo. At ibigin mo ang kapwa mo, katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Di ba? So ulitin natin. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong kalakasan, at ibigin mong kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Yung gano'n, no? Inibig niya, yung mag-best friend na yun, no? So, ito yung gusto na Diyos. Gusto pumunta ng langit, sabi niya, ginawa ko simple. Hindi mo kailangan sundin yung 10 commandments o yung 613 commandments. Ito lang yun. Kasi pag mahal mo ang Diyos, hindi ka susuway sa Kanya, bagkus ikaw ay susunod. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo yung gagawa ng masama, bagkus gagawan mo siya ng kabutihan. Ang utos na ito ay hindi para sa Kristiyano actually. Kasi itong lawyer, hindi pa siya ligtas. Kaya ginawa ni Jesus to. Na para yung hindi paligtas, sabi niya, kung gusto mong maligtas, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, ito yung gagawin mo. So madali siyang tandaan, yung 2 utos na lang, sabi ng Diyos. At dito binibigyan ni Jesus ng pagkakataon itong abogadong ito na makita yung sarili. Kasi remember, sinabi niya na sabi ni Jesus, ano ba yung nakasulat sa kautusan? Ni-recite niya, di ba? Memorize niya. And then sabi niya, gawin mo yon. Ano ginawa ng abogado? Nag-change topic siya. Eh, sino naman po yung kapwa ko? Para hindi lang siya mapahiya, di ba? Change niya yung topic. Pero ang totoo, alam ni Jesus na bakit hindi mo aminin na hindi mo talaga mahal ang Diyos? Hindi mo talaga mahal ang kapwa mo. At yun, ihingi ka ng tulong sa Diyos, ikaw ay maliligtas. Yun ang gusto niya ituro sa kanya. Pero binigyan siya ng pagkakataon para sana siya ay maligtas. Same sa atin. Kailangan makawala tayo dun sa self-righteousness na meron akong mentality na kaya kong iligtas ang sarili ko. No, it's impossible. No, hindi siya. Mapalit yung self-righteousness na yun kasi hindi naman ako masama, hindi naman ako gumagawa. Hindi sapat po yun. Hindi po siya sapat para tayo ay maligtas. Jesus, hindi ako nagmamahal ng ganon. Ito yung sabi niya, kahit sa atin. Panginoon, hindi po ako nagmamahal ng ganon. Nagmamahal ako, pa-chunk lang. At saka depende. Kung mahal niya ako, mamahalin ko, di ba? Ang dami natin yun eh. So ito yung gusto ng Diyos, aminin ko. Panginoong Yesus, hindi po ako nagmamahal ng ganon. Yung asawa ko nga, o yung anak ko nga, basta't mabuti sila, I will love them. May condition, di ba? Yung conditional love. So ito yung inaantay ng Diyos na aminin ko sa puso ko, hindi ko po talaga ugali yan. Tulungan mo po ako. And then sabi, hindi ko kaya magmahal po ng ganon. Ang pagmamahal ko, may condition eh. Na kapag minahal mo ko, mamahalin kita. At pag minahal mo ko ng 10 puntos, mamahalin kita 9. Diba? O siguro, to the point, papantayin ko yon. So it is tinuturo ng Diyos na aminin ko, hindi ko kaya magmahal ng ganon. Kasi tao lang ako, kaya kailangan kong tulong mo. Tulungan mo po ako na mahalin ko yung asawa ko, yung anak ko, yung pamilya ko, mahalin kita, mahalin ko yung kapwa ko. Kasi kung di mo po ako tutulungan, hindi ko po kaya. Ito yung inaantay ni Jesus na puso nating lahat. And many times nadi-disappoint si God na pinangahawakan natin yung self-righteousness natin na hindi naman ako katulad ng iba. Ang gusto ng Diyos, kapakumbabaan na hindi ko po kaya, tulungan mo po ako.
Kailangan hindi kailanman sabi, hindi ako magmamahal ng ganun. Totoo yun. Totoo yun. Pag sinisayat mo sarili mo talaga, totoo yun. Na hindi talaga natin gustong gawin yon. Kaya nga, kailangan natin yung grace ni God eh. Kasi without grace ni God, hindi natin kaya. Kahit anong gawin mo, hindi mo kaya. Siguro, magawa mo minsan, 2 beses, 3 times. Pero, how could you do it for the rest ng buhay mo? Di ba? Hindi eh. So, it's impossible. Ito yung sinasabi ng Diyos na, Panginoon, di ko po kaya eh. Mahal ko yung asawa ko, pero may ano yun eh, may mga condition at saka may limitation. Mahal ko po yung anak ko, totoo naman yun. Pero hindi po katulad ng tinuturo mo. Kaya kung yan po yung basihan mo, para mapunta ako ng langit, hindi po ako makakapunta ng langit. Kaya tulungan mo po ako. If that is the requirement para makapunta ako ng heaven, kailangan mo po akong tulungan kasi hindi ko po talaga kaya. Na kailanman hindi ko po yan magagawa. Hindi ako makapasok ng kaharian ng Diyos kung yan po yung requirement. Ito yung inaantay lang ng Diyos. It takes a lot of humility na aminin ko, God, hindi ko po kaya. Tulungan mo po ako. Hindi ko po talaga magagawa. Ito yung inaantay ng Diyos sa atin. Ito yung sinasabi niya, yung pumunta si Jesus doon sa mga naghihirap yung puso, na inaamin nila na hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko, hindi ko po kayang mahalin ka, katulad ng pagmamahal mo sa akin, hindi ko po kayang mahalin yung kapwa ko, at lalo na po yung kaaway ko, kailan po hindi ko mamahalin yan. Yun ang inaantay ng Diyos na, lapit tayo, God, tulungan mo po ako. Gusto ko po makapunta ng langit. Gusto ko po makagawa ng kabutihan ayon sa kabutihan mo. Hindi po lang ayon sa kagustuhan ko lang. Pagkakakumbabaan, ito yung inaantay ng Diyos, na sana ngayon, nangusap ang Diyos sa atin, na makita niya sa puso natin, na God, hindi ko po talaga kaya. Kailangan po kita. Tulungan mo po ako. Mahal ko po pamilya ko, mahal ko po ang kapwa ko, pero hindi ko po maabot yung pamantayan na inilagay mo. At kailan po hindi ko kayang abutin po yon. Kaya maawa ka po sa akin, tulungan mo po ako. At kung hindi ko kayang magmahal ng ganoon sa kapwa ko, natural, hindi ko rin mahal ang Diyos. Kasi kung mahal ko ang Diyos, gagawin ko yon sa kapwa ko. Bakit hindi ko na lang ito aminin? Because of pride. Na kalakip po yon sa pagkatao natin. Remember, even Satan. Satan is the devil, Lucifer, ano man tawag mo sa kanya, is the most wonderful angel na kinreate ni God. But because of his pride, anong pride niya? Gusto niyang maging Diyos din. Gusto niya maging katulad siya ng Diyos. Hindi tayo nalalayo doon. When we follow, sinusunod natin yung sarili natin, kagustuhan, nagpi-play God tayo. Di ba sabi ni God, do not lean on your own understanding, but in everything, acknowledge God, you pray to God, and God will guide us sa tamang path. So once na hindi ko ginawa yon, nag-decide ako on his own, ano ibig sabihin nun? Parang I'm playing God. Tama? Nakalimutan ko na kinreate ako ni God, ang buhay ko binigay ni God, ano mang meron ako bigay ng God yon, talent ko, lakas ko, katalinuhan, pagkain ko, provisions ko, bigay ni God yon. Pero most of the time, nakakalimutan natin. Kasi bakit? We play God. Tayo yung Diyos ng buhay natin. Pero pag pumunta ka sa isang kaharian, Philippines hindi kasi siya, kasi meron tayong president. Choice natin yon. Pero pag pumunta ka sa isang kaharian, wala kang right. Susunod ka lang sa hari. Yun eh. So, when we get into the kingdom of God, the same. Hindi ako pwedeng mag-suggest kay God, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto ng hari, gusto ng king, gusto ng Diyos, gusto ng Panginoon. Yun ang buhay ng Kristiyano. Hindi na yung gusto ko.
Sa puso ko, hindi na ako yung hari. Si Jesus na yung maghahari dyan. Hindi ko na susundin yung gusto ko, kung ano yung gusto ng Diyos. Sabihin natin mahirap, maganda siya. Bakit ka mo? God knows kung ano yung pinakamaganda sa atin. Tayo mali nga yung isip natin kung minsan eh. Pero ang Diyos alam niya kung ano yung pinakamaganda sa akin at saka sa iyo. Ito yung gusto ng Diyos na isama natin siya sa buhay natin. Kaya tayo ay naligtas dahil sa kagandahang loob. So, wala akong ipagyayabang. Di ba sabi niya sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace that ikaw ay naligtas, ito ay hindi bigay ng tao, bigay ng Diyos to. Sabi niya, it's not by your good works so that no one can boast, hindi dahil sa maganda mong gawa para hindi ka magyabang. Kasi yung tendency noon, ligtas ako kasi sisimba ako eh. Sino yung perfect attendance nung July? O si Marco, sino perfect attendance? Sino nakakuha ng 400? O di ba? Sabi mo kay God, wala po akong absent sa ECF. Di ba? This is a pinag-ugatan ng self-righteousness. Hindi valid yun. Hindi ano yun. Gift lang ni God yun, pero hindi yun ang basihan niya. Ang basihan niya rito, sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo, mahalin mo yung kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya kagandahan loob lang ng Diyos, kapag ito'y ninamnam mo, ano mang meron ka, God, salamat po. Salamat po sa grace mo. Ano yung grace? Something you receive na you do not deserve. Ito yung grace. Ito yung grace na hindi ka karapat-dapat, pero binigay pa rin ng Diyos sa iyo kasi mahal ka ng Diyos. At pinatawad niya tayo only by His grace. Hindi dahil sa magaling tayo. Hindi dahil sa may ginawa tayong kabutihan. Hindi yon. Kasi it's only by grace that you have been saved, sabi sa Ephesians 2:8. And then, perfect love, hindi natin kaya habang nandito tayo sa katawang ito. Ang perfect love kay God, maintindihan natin. Magkakaroon lang tayo ng perfect love kapag nandun na tayo sa heaven. So don't worry, hindi mo marireach to, pero alam ng Diyos yun. Halimbawa, perfect, 99.9999999, di ba? Hindi ka perfect, pero ginawa mo yon sa biyaya ng Diyos. Ligtas ba itong lawyer na to? Pinag-uusapan natin, ligtas ba? Hindi. Kasi kaya nga binigay sa ng pag-asa ng Diyos eh. Alam mo yung kautusan, memorize mo. Sabi niya, na-recite mo nga perfectly. Pero sabi niya, gawin mo yan. Alam ng Diyos, hindi niya ginagawa. So the same sa atin. Gawin natin, yung sinasabi ng Diyos na mahalin natin siya ng buong pagkatao natin. Siya yung uunahin mo. Siya yung pinaka-the best sa'yo. Siya yung number one sa'yo. Everything o everyone, secondary na lang yon. And then sabi niya, mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero mahirap nating subukan mo lang siya pero mahirap. Kung yun na lang yung pera mong natitira, mahirap mong ibigay yun, di ba? Talagang kala mo, nakatali yun eh. Nakatali na pag binigay mong ganun, bumabalik sa'yo parang yung garter. yung garter. So, ganung klase. So, ligtas ba? Hindi siya ligtas. And then, ang sabi ng Diyos na, yun na nga, ang gusto niya, maligtas tayo, pero meron siyang requirement na not to follow the law, pero ito na lang, para masunod mo lahat ng utos, sabi niya, mahalin natin siya ng buong buo, mahalin natin siya ng action, mahalin natin siya ng buong puso,